Hello, good afternoon. Ito po muli ang inyong kaibigan, ang inyong kapatid, ang inyong kasama, Sister Luz po. Isang magandang at maulan na hapon po sa ating lahat. At muli tayo ay magkakasama sa sandaling oras upang tayo po ay makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Na atin pong hahanguin sa banal na kasulatan po o sa kanyang sa Biblia po. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa langit, marami pong salamat sa hapon na ito. Kami po, Panginoon, ay narito upang muli kami ay makapakinig ng iyong mga salita na aming pong na kinasasabikan, Panginoon, sa tuwing kayo po ay magbibigay ng mensahe sa amin, sapagkat kami po, Panginoon, ay nagkakaroon po ng kalakasan, Panginoon, at kami po ay na-encourage, Panginoon, nakakapagbigay po sa amin, Panginoon, ng reminder po sa aming buhay bilang mga Kristiyano. Panginoon, pinagpipray ko po sa iyo ang mga kasabay ko po na ngayon po ay makikinig at nakikinig, Panginoon, at dalangin ko po nawa sila po ay hipuin mo, Panginoon, at makaintindi po, makaunawa, Panginoon, at kanila pong manamnam, Panginoon, ang mga salita po na ihayag mo. At turuan mo kami at tulungan mo kami, Panginoon, upang kami pong lahat, Panginoon, na nakikinig sa iyo ngayon ay mapagpala, Panginoon. Maraming salamat po, bagamat maulan pong panahon, alam po namin na nariyan pa rin po kayo upang mag-ingat sa amin at palagi magpaalala na kayo po ang aming Panginoon na nagbibigay po sa amin ng kalakasan sa araw-araw at provision na aming kinakailangan. Panginoon, sa iyo po namin inuulit sa oras na ito at muli sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng karangalan at pasasalamat. Ang lahat ng kalwalhatian at ang aming tunay na pagsamba ay sa pangalan mo lamang, Jesus, na aming Panginoong Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Praise God po. Ang pisa na po natin na po, pamagat po ng ating pag-uusapan ay about Christian anger. Ano po, tagalogin po natin. Galit Kristiyano po. Galit Kristiyano, Christian anger po. So ito po ay hanguin po natin ang mga salita ng Panginoon sa Ephesians chapter 4 verse 26. Ephesians chapter 4 verse 26. Ang sabi po dito, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. Amen. Sa Tagalog naman po, ang sabi po dito sa Efeso chapter 4 verse 26, Tagalog po, kung kayo may magagalit, huwag kayong magkakasala. Huwag ninyong pabayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Nawa patubayan tayo ng banal espiritu sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. In Jesus' name, Amen. Alam po ninyo, ilan daw sa mga nakakasira sa buhay o ilan sa mga bagay na nakakasira sa ating mga Kristiyano ay ang galit. Actually nga, ang sinasabi po ay not anger itself, but yung mga binubunga ng galit o ng emosyon natin na kung tawagin ay galit po. Sabi dito, there are few things destructive to Christian than anger. Because anger causes us to lose our self-control and to say and do things we would otherwise never consider. So marami kong palang naibubunga ang galit na po. Isa na po dun yung marami tayong nasasabi, marami tayong nagagawa po, na very destructive kapag tayo daw ay nagagalit po. Dahil sa galit, nawawalan tayo ng pagpipigil sa sarili at nakakapagbanggit tayo o nakakapagsalita tayo ng mga bagay na hindi natin gusto. Dahil nabigla lang tayo dahil sa silakbo ng damdamin o ng emosyon natin po. Kaya po, ang nangyayari po, kapag tayo ay nagalit at hinayaan natin na
ng ating galit po ay ah, manatili sa ating puso, sa ating isipan, ito na po ang sumisira sa ating pagiging Kristiyano. Ang una pong sinisira nitong ating puso po, ang puso daw po natin po. Dahil kapag hinayaan natin na talagang ang ating galit na po ay naging unti-unting patindi ng patindi na po, ang ating puso ay apektado. Huwag lamang po sanang tumigil ang pagtibok ng puso. Dahil sa galit, baka tumigil ang pagtibok ng puso, mahirap po yun, di po ba? Okay lang kung, ano ba sabi ng kanta, ng awit? Kapag tumibok ang puso, di ba? Okay lang tumibok. Huwag lang matigok. Ako medyo mahirap po yun. Nakakatakot po naman yun kung titigil ang pagtibok ng puso dahil sa galit na po. May mga ganun po, di ba? Yung ang gagalit, inaatake na po. Kaya hanggat maaari po ay iwasan po natin ang magalit. Pero sabihin po natin, paano may iwasan ang emosyon nga? Sabi ng iba. Pero hindi po Ang sabi po dito, if we allow anger to remain in our hearts, it will turn into bitterness that eats away our hearts. Lalamunin nito yung puso natin. At yun nga po yung pinakamabigat, yung magtanim ng galit o magkimkim. Pansinin ninyo, pag nagagalit kayo, marami tayong nagagawang paglipas ng galit pagsisisihan po natin. Diba? Ang kasulatan po ay may sinasabi na po, Scripture consistently, patuloy po nitong sinasabi po, may utos po ang Panginoon, inuutusan po ng tayo, ng ating Panginoong Diyos na tanggalin natin hanggat maaari ay huwag tayong magalit. At kung mangyari man ito, huwag daw natin patagalin. Dahil, ano po ang sabi ng verse ng Ephesians 4:31? Ito raw po ay kasalanan kapag pala tayo ay nagkimkim ng galit sa kapwa. Ito raw ay kasalanan ng laman. Tignan nga po natin. Ephesians chapter 4 verse 31. Sabi po dito, Tagalog po. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panlilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Amen. So ano pong sabi? Yun daw kapaitan, that is bitterness na po. Kagalitan, yung galit na po. At pakikipagkagalit na po. At yung mga kadaldalan, ibig sabihin yung mga salitang pangit na lumalabas sa bibig kapag ka nagagalit na po. Pwedeng nagmumura o nagkakaroon pa ng curse yung mga sinasabi na po. Mga masasamang salita na lumalabas sa bibig kapag ka nagagalit na po. At panlilibak, ano yun? Pagalit kayo, minsan nakakainsulto ka na ng tao. Opo. Nagmamak ka na o nakakainsulto ka na ng tao. Opo. Dahil sa galit mo. Opo. Alisin daw natin ito. Ang sabi po ng Efeso dito po, sa Efeso, ang sabi ko ay, mga alis nawa sa inyo. Tanggalin ninyo. Ibig kong sabihin. At pati ng lahat ng mga masasamang akala. Ano po ibig sabihin ng masasamang akala? Ito po yung pagbibintang. Yung pong parang naisip lang natin tapos nagalit tayo. Ako, pagbibintang na walang ebidensya. Pwede nagkakamali lang tayo, pero nagalit tayo. At dahil sa galit na ito, nilason yung isip natin, nagalit tayo, yung emosyon, apektuhan, lumabas sa bibig ang masamang salita, o kung minsan may kasama pang, ano na yun, gumagalaw yung mga kamaong. Yun po yung sunod-sunod kapag po nagalit ang tao, wala na, kaya nga sabi po ay distracted na po. Distracted to Christian, sabi ko rito na po. Kaya ito po yung utos ng Panginoon na huwag daw po tayong magalit. Hanggat maaari huwag tayong magalit. Pero dahil nga sa hindi natin mapigilan ng ating galit, ito raw po ay huwag daw nating hayaan ito ilubugan ng araw. Ibig sabihin huwag natin patagalin. Huwag natin patagalin ang ating mga galit na po. Kaya nga po,
meron pong sinasabi dito na karagdagan po, no, karagdagan po na paalala sa atin na wag nating itulad ang ating sarili kay Jesus. Sasabihin natin, kung si Jesus nga nagalit eh. Totoo naman po, nakasulat po na si Jesus nagalit, pero iba po yung galit niya. Ang tawag po dun ay righteous indignation, ano? Ito po yung proof po na si Jesus ay kanyang, sabi po dito, Jesus cleansed the temple in righteous indignation. Na po, Ephesians refers to anger that does not lead to sin. Ang ibig po sabihin ng episode dito, yung mga kasalanan po na naglilit sa atin upang tayo ay magkaroon nga po ng kasalanan sa Panginoon. Kasalanan ng flesh natin to eh. Ang sabi po dito ay Ephesians refers to anger that does not lead to sin. Huwag magiging kasalanan. Sabi nga po dito eh, pwede kang magalit pero huwag kang magkakasala. Bakit po ganun? Ano ba meron bang galit na hindi naglilid sa pagkakasala? Meron po. Kasi sinabi ng Bible eh. Diba? Kailan ba naging kasalanan ng galit? Kapag ka pinatagal mo. Kapag ka kinimti mo. Kapag ka tinanin mo. Nilaliman mo. No? Ang tawag dun ano? Bitter na. Bitterness yung masama ang loob mo. Galit ka. No po, kaya nga po, tignan po natin yung sinasabi sa Matthew eh. Sa Matthew 21. Ito po yung senaryo nung si Jesus po ay naglinis siya ng templo dahil nakita niya na ginagawa ng mga tao na parang palengke na. Ang sabi po dito, at si Jesus ay pumasok sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat na nangagbibili at nangamimili sa templo at ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. O, tignan nyo ha, sa Matthew chapter 21 verse 12 to 14. Bubuin po natin yung pagbabasa. Yung verse 13 po, ang sabi po dito, at sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, house of prayer. Po, datapwat ginagawa ninyong yungib ng tulisan. Po, verse 14, at nagsilapit sa kanya sa templo ang mga bulag at ang mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Tignan po ninyo ang bawat verse po. Unang senaryo, pumasok si Jesus sa templo at anong kanyang nakita? Ginawang palengke yung templo. Aba, may mga nagtitinda, may mga nagpapapalit ng pera, ano ba, parang may, kumbaga, parang may money changer, parang sa panahon natin ngayon. May mga nagbibenta pa ng mga kalapati. Imagine, kasumaan loob. Ano sabi ni Jesus? Ano? Huwag yung gawing parang palengke itong bahay na ng panalangin. Sabi niya, pagkakasabi pa nga po niya ay huwag ninyong gawing yungib ng tulisan. Kawalang respeto po, ano? Pero yung po emosyon na naramdaman po ni Jesus, ano po, pagdating po sa verse 14, at nagsilapit sa kanya sa templo ang mga bulag at ang mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling. Isipin nyo kung galit pa si Jesus pa kapag may lumapit na may mga sakit, baka sabihin pa niya mamaya na ako kausapin, may na kayo lumapit sa akin. Di pa ako manggagamot ngayon. Hindi pa pwede, galit pa yung emosyon ko, galit pa ako. Ibig sabihin pinatagal niya. Ibig sabihin nandun pa. Pero hindi po, narinig natin sa verse 14, matapos niyang banggitin bakit ginawang parang yungib ng tulisan ang bahay panalanginan. Po. Pero nung nagsipaglapitan ang mga may sakit, ano sabi dito, ang magsilapit ang mga bulag at mga pilay, sila ay pinagaling ni Jesus. So, ibig sabihin, hindi na niya in-entertain yung galit niya. No? Yung nangyari, wala na kagad sa kanya yun. Basta siya ay tinaboy niya, pinatigil niya yung mga transaksyon, at nagsalita siya kung anong dapat niyang sabihin, at pagkatapos wala na. Then, tuloy siya sa kanyang ministeryo. How about us? Kapag ba
kapag ba nagalit tayo, ano pong kasunod? Huwag mo na akong kausapin. Galit pa ako. Mamaya na. Kukulong sa kwarto. O kaya walang gustong harapin. Pag may kumausap tatalikuran. So, yun po yung mga sinasabi ko na mga kasalanan na hindi dapat nilulubugan ng araw. Yun po yung mga galit na hindi dapat nilulubugan ng araw. Kasi bakit? Yung galit ay galit lang. Pero kapag pinatagal mo at naging ganito, naging bitterness nga at naging matindi ang galit mo at pinatagal mo, ano po mangyayari? Ang tawag po rito ay kasalanan na. Di ba po bang sabi ng Biblia? Pwedeng magalit pero huwag magkasala. So, para hindi magkasala, ano pong dapat gawin? Huwag daw patagalin, huwag magtanim ng galit. Kapatid, kailan ka ba huling nagalit? Natatanda ng ba? Kahapon? Nung nag-lockdown? Kanina? Sa oras na ito, galit ka pa rin ba? So, ganun po ang sinasabi ni Jesus sa Efeso kanina na binasa natin ng chapter 4:31, yun daw pong mga ganung bitterness, pagkagalit, pag-aaway-away, kadaldalan ng mga sinasabi masasamang salita na hindi na napipigil pagkagalit. Ito raw po ay humahantong saan? Sa kasalanan ng laman. This will lead to sin. Kasalanan ng laman. Kaya tayo itinuturuan na hanggat maaari, kapag tayo nagalit, ay agad tayo magkaroon tayo ng conviction. Maalala natin tong verse na ito, huwag tayong magtanim ng galit o huwag patagalin yung galit. Kasi hindi man po maiwasan, pero merong paraan na huwag tumagal ang galit. Kasi ang mga nagagalit, yung mga nagkakasakit Ikaw din naman ang mahihirapan. Ito ba? Kaya tuloy po natin, dapat daw ay maging maingat tayo. We must be careful not to justify our ego with scripture. Kasi verse 4:31, nagiging natin to parang excuse. Kasi si Jesus nagalit Diba sinabi sa verse 31, na huwag nating ulitin po natin yung para po mas matandaan po natin si Jesus daw kasi nagalit edi pwede rin magalit. Ibang Christian po, kinakatwiran niya. Si Jesus nga nagalit ako pa kaya. Pero wag po yun. Tignan po natin yung verse 31. Ang sinasabi po dito, ay alisin daw po natin yung mga bitterness, yung pong pakikipag-away, pakikipaggalit, yung kadaldalan. Alisin daw po natin yan at pagpatawaran daw po tayo. Kung itutuloy ko pa sa verse 32, ang sabi po dito, magmagandang loob kayo sa isa't isa. Maging mahabagin at magpatawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman ang papatawad sa inyo ni Jesucristo. Gaya ng pagkapatawad sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Bakit po ganun? Di ba pinatawad tayo ng ating Ama sa pamamagitan ni Kristo? Balikan po natin John 3:16. Diba ang sabi po doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin na kanyang ibinigay ang kanyang nag-iisang anak na sino? Si Jesus. Na ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa ating pong pagtanggap sa kanyang anak, yung pong prayer of acceptance, hindi po ba tayo mga tumanggap sa Panginoon? Ano unang ginagawa natin? Di ba inaamin natin na tayo ay makasalanan? At tayo ay magsisisi at humihingi ng kapatawaran. At tayo ay tumatanggap ng kapatawaran
magmula sa ating Panginoon. Di po ba? So kapag meron nagkasala sa atin, nainis tayo, hanggang kailan tayo maiinis sa kanila? Kailan natin sila patatawarin? Ang kaso, minsan sinasabi natin, pinatawad ko na yan, okay na. Huwag ko lang makita pag bumuka. Ba't ganun? Diba, sabi ni Sharon Cuneta, forgive and forget. Forgive mo na, forget mo na din. Ang kaso yung pinurgive mo nga pero di mo ma-forget yung kanyang ginawa sa'yo. Alam niyo tayo, makasalanan tayo. Pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Diba? Dapat nga nagalit-galit yung ating mga nagawang kasalanan at patuloy tayo nagkakasala. Pero, tignan niyo, sabi nga ng Panginoon God never keep records of wrongs. Kapag tayo ay nag-repent, napatawad tayo at wala na yun sa Kanya. Paano kung galit pa rin ng Panginoon sa ginawa natin? Sabihin ng Panginoon, pinapatawad kita. Pero huwag kang haharap sa akin. Huwag kang magpipray sa akin. Huwag marinig ang boses mo. Huwag makita ka. Anong mararamdaman natin? Pero hindi po pwedeng mangyari yun. Dahil siya ay ating Diyos na nagmamahal sa atin. Di po ba? Yung pong 10 utos ay naging 2 na lamang po. Dahil yung pong 10 ay napaparugin po sa 2 mahalagang utos. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, at buong lakas. At ang pangalawa sa mahalagang utos, mahalin mo yung kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yung iba naman sinasabi, galito ko sa sarili ko, galito ko sa mundo. Ako laos na po yung ganun. Wala nang ganun. Hindi na po dapat ganun. Kasi bakit? Kristiyano na tayo. Diba? Kaya ibig sabihin yung love ng Panginoon na ibinigay sa atin, na nasa atin, ito naman po yung love na ibibigay din natin sa ibang tao. Na kapag may mga tao na nakagawa ng di maganda sa atin, o nakapagsalita, o mayroong nangyari na hindi po natin ikinatawa, kinagalit natin, hanggang doon na lang yun. Pero dapat ang bilis. Wala na. Anong iisipin natin? Ayaw natin magkasala. Kasi pag pinatagal natin, ano po mangyayari? Ang galit ay magiging kasalanan. Amen po. Yun po ang sinasabi dito. Po. Kaya nga po tayo daw ay maging maingat tayo na wag daw po tayong ingatan natin na wag nating gamitin yung scripture, wag nating gamitin yung kasulatan para bigyang katuwiran yung ating mga galit. Po. We must be careful. Po. We must be careful not to justify our anger with the scripture. Wag po nating laging ginagawang katwiran yung Ephesians 4:26 daw kasi magiging mali na po interpretation natin dito na po. Sabi, be angry. Umi-stop sila dun hindi po tapos yun. Be angry and do not sin. May karugtong yun Pag yung be angry period, hindi pa gano'n nakasulat. Nakasulat po sa Ephesians 4:26, be angry and do not sin. Kailan po hindi nagkakasala? Kailan po hindi naging kasalanan ang galit? Kapag hindi mo na pinatagal. Cut na. And do not let the sun go down on your wrath. Hindi po ito yung literal na ibig ko sabihin nito, pag hindi po literal na hinihintay natin lumubog ang araw. Pag lumubog yung araw, doon pa lang tatagay ang galit. Hindi po ibig ko sabihin nito, kanagalit ka ngayon, ibig sabihin, huwag mo lang hintayin kinabukasan pa na bumaghapon, nagdaan, gumabi na, tapos kinabukasan. Ibig sabihin po nito, huwag mong patagalin. Huwag mong patagalin ang iyong galit. Alam niyo, nakakatakot po. Di po ba kapag nagagalit ang tao siyempre, lalo yung mga sobrang nagalit, yung mga high blood dyan, yung mga high blood, sipin na lang niyo, Sabi nga, kapag nagagalit ang tao, ang nangyayari po, it causes us to lose our self-control,
at nakakapagsalita tayo ng mga bagay na hindi natin dapat sabihin na hindi natin iniisip. Ano po? Kaya ano nangyayari, no? Ano po nangyayari? Yung puso natin apektado, galit ang puso natin. Kaya nakakatakot po, sobrang galit natin, baka yung puso ay bumigay. Ano? Yung iba po inaatake pag sobrang galit. Ano? Kinikimkim kasi, no po? So, apektado yung puso. Paano po yung tibok ng puso yung tibok ay maging tigok? Ano na? Oh, hindi po ba? Kaya hindi po magandang ibinubunga ng taong nagagalit o nagtatanim ng galit. Iba taon na, iba nakamatayan na. Oh. Kaya sabi po dito, we must be careful not to justify our anger with scripture. Huwag natin gawing, huwag natin i-justify na sabi, be angry. May karugtong po, be angry and do not sin. Yun po ang tama na po. Kaya nga po, paulit-ulit po, Ephesians 4:31 naman, ay tayo inuutusan, God commands us to put away all anger. Lahat pala lahat ang uri ng galit, kasi iisang emotion lang po yan po. All anger, no? Sabi ko lahat, no? Lahat daw po ng galit ay ating iwaksi sa ating puso po. Huwag nating gawing katuwiran na ang Diyos ay nagalit. Iba po ang nangyari po kay Jesus, no? Sabi nga po, righteous indignation kay Jesus, yun po yung nagalit siya dahil may dahilan, no? Bahit panalangin ang ginawang parang palengke, no po? Money changer, no? Ginawang gano'n, tindahan na mga kalapati. So, imagine nyo kung gaano kagulo, ang gulo. Pero, mas huli na po niya yun, at nailabas niya po yung gustong sabihin at paliwanag, in-entertain naman niya yung mga lumapit sa kanyang may sakit, magpapagamot. Hindi niya tinaboy dahil galit pa siya. Ibig sabihin, wala na siyang galit. Baka tayo, panagalit tayo kay Pedro, pagharap natin kay Juan, binulyawang pa natin si Juan. Diba? So, iba na dadamay pa yun. Alam mo yung damay-damay. Ay, naku, ano po. Kaya nga po, tinuturuan tayo, inuutusan tayo, command, no? Kinocommand ng Panginoon sa atin to put away all our anger, po. That does not mean that we cease to have strong convictions, no, or lose our desire for justice. Yun po ang sinasabi, no. Ito daw po ay hindi nangangahulugan na papayagan na tayo magkasala dahil may dahilan kaya tayo nagalit. Hindi po ganun Hindi po ganun, no. Hindi po makakatulong ang galit upang maipabatid natin sa iba ang pagliligtas ng Diyos, no? Ito po ay nakakahadlang sa nais gawin ng Diyos sa atin. Ibig sabihin po, halimbawa, bigay po tayo ng isang halimbawa. Meron tayong mga tao na kinakausap at gusto natin share ng Word of God. Ang kaso pinapabukas-bukas tayo po. So medyo naiinis na tayo o kaya tapos natin mag-share ng Word of God, ng Gospel, tayo ay pipilosopohin, hanggang sa nauwi sa debate, hanggang sa napikon ka na, nagalit ka na, o nag-visit ka na, tapos ayaw mo na. Alam po ninyo ayaw ng Panginoon yun. Kaya dapat talaga tanggalin yung galit. Alam po ninyo ano po ba ang ilan sa mga bunga ng Holy Spirit? Di po ba yung pag-ibig, kapayapaan, self-control? O, di ba? Kapag galit ka, anong nawawala sa'yo? Self-control. Di ba? Kaya ang sabi ko dito ay huwag tayong magkakasala sa pamamagitan lamang ng ating emosyon. No? Dahil ang Holy Spirit, ito pong ating katawan, this is a temple of God, temple of the Holy Spirit, ito ba? Kapag po tayo nagalit, nagigilip po yung Holy Spirit, no? Hindi siya makakilos, hindi siya makapag-manifest ng nawawala, hindi natin naramdaman yung kanyang kilos sa ating buhay, no po? Kasi natatabunan ng ating galit, no po? Kaya nga po, kapag po galit tayo, nagiging hadlang ito sa gusto ng gawin sa buhay natin. Hanggat galit tayo, hindi talaga makakakilos at hindi magagawa ng Panginoon ang gusto niya sa buhay natin, no po? Siyempre, meron tayong free will. Pinili natin magalit kaysa sa magpatawad. Magalit kaysa sa kumalma. Di po ba? Amen po?
Sabi po dito, kung sa pakiramdam natin ay mayroong katuwiran na tayo ay magalit dahil sa isang sitwasyon, isang pangyayari, okay lang kasi natural na magalit ako kasi gano'n ang sitwasyon no? Kung gano'n daw po ang ating iniisip at palagay natin po, tignan mo kung nakikimkim ka ng galit sa iyong puso nang hindi ka nagkakasala. Sige nga po. At sasabihin natin, talagang gano'n, inis ako Tapos biglang magkaroon ka ng pag-check sa pakiramdam sa puso mo. Oo, nagalit ako Ano ba nangyari nang magalit ako? Naku, nakapagmura ako. Naku, nakapagsalita ako ng hindi maganda. Nasaktan ko yung kalooban. Naisulto ko yung pamilya niya. Naku, sa galit ko sa kanya, hindi ko na siya binigyan, kung siya tinulungan. So, yun po yung mga bunga ng galit. Po, kaya nakakapagsisi sa huli po kapag po ganun po na ating binibigyan lagi ng daan ng ating galit po. Sabi nga po kapag daw ang galit ay pinatagal, ito ay naalagaan, itinanim, pag ito ay tumubo at nagbunga, yung pong galit ay nagiging ito po ay nagiging puot, mas matindi, extreme po yung puot. Puot na yun hindi na po, mas lalo po nakakatakot po yun alam niyo po, ang sabi po dito, anger does not bring about God's redemptive work po. Far more often, it hinders what God is working to accomplish. Hindi na Lord may accomplish sa atin yung yung pong gusto niyang gawin naging hadlang ito sa mga gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Kasi marami po talaga, totoo po, marami pong taong merong mga galit sa puso nila na taunang binilang po. Yung iba nga po nagkamatayan na po na may mga galit sila na po. At bilang panghuli po, if you feel that you have a righteous anger po, because of something that has happened, check if you are holding anger in your heart. Ang tagal na po nung nangyaring yun check up nyo nga po yung ating puso, nandiyan pa ba yan? Nandiyan pa pasigalit po? At tingnan po natin mga sumunod na sitwasyon. Dahil sa galit na to, ano po ang mga sumunod na pangyayari po? Ito na po yun kakaroon na po tayo ng kasalanan. Dahil sa galit niyo, marami kayong mga bagay na hindi ipinagpatuloy. Imbis na maayos, naging hadlang na po. No? Kaya po ang tanong, is your anger turning into bitterness? Kapag po ang galit ay tumagal, ito po ay nagiging kapaitan. Kapag ang anger mo ay tumagal, it will turn to bitterness. At pag bitter po tayo, lagi tayong malungkot, lagi tayong negative, laging galit, laging umiiwas, at sinarahan mo na yung yung space mo, nagtago ka na sa shell mo, sinarahan mo na yung space, hinarangan mo na, parang ayaw mo nang sumaya, ayaw mo nang magbukas, nakasarado na sa galit. Ito na nga ay bitterness na po. Kaya nga po, mayroon pong question na po. Ang question po is your anger causing you to speak in unchristian manner to someone or to gossip about them? Ito po tatagulogin po natin po. Ito po ang sabi dito. Ito po ulitin ko po sa Tagalog po nagiging hadlang ba ang galit mo? Nagiging hadlang ba ang galit mo upang kumilos ka ng may pagmamahal at paghimok at may paghimok na maligtas ang isang tao tulad ng ginawa ni Kristo? Galit ka nga parang parang sabi mong hindi ka blessed at hindi ka inspired. Kaya sa halip na ang panahon mo ay nagugugol mo bilang isang Kristiyano sa gawain ng Panginoon, ikaw ay umatras, nag-back out ka. Kahit may mga pagkakataon na alam mo na kailangan mo i-share ang gospel, ay hindi mo na masabi. Bakit? Nagkakaroon ka ng feeling of guilt. Ayaw mo pa, sabi mo, tsaka na lang. O kaya, sabihin ng leader mo, pwede bang ikaw ang mag-opening prayer? Sabi mo, tsaka na lang po. Tapos sa isip-isip mo, di pa pwede kasi galit pa ako. Aba naman, may kondisyon ka pa. Alam mo ba yun? The more na may ganun kayong pakiramdam, the more na ganun ang nasa isip nyo, the more kayong mag-pray. Kahit sa simula ay parang wala lang, unti-unti nyo mararamdaman
na kayo ay lumalambot, na unti-unti kayong lumuluwag, unti-unting napapahawi, at kayo ay kakausapin ng Panginoon. It is between you and God. Kaya huwag tayong magsara. Huwag po tayong magkaroon ng kinuklose na kaagad natin na ayaw natin. Ayoko mag-pray, ayoko mag-ministry, ayoko lahat. Dahil sa galit. Opo. Huwag natin hayaang tungtungan ni tanim. Kasi tanim yan eh. Alam naman natin kay tanim galing lahat. Hindi yan galing sa Panginoon. Opo. Kaya nga po, dapat natin suriin ang anumang uri ng galit na meron tayo sa ating kalooban. At bayaan natin na ang Diyos ang mag-alis nito. Anumang masamang ugaling meron tayo, ang Diyos ang magbabago sa atin. Kung tayo ay willing na magpabago. Kung tayo ay willing na mabago. Ayun po. Alam niyo, marami po tayong ugali na negatibo nung tayo ay hindi pa Christians. At kahit po tayo maging Kristiyano, kung minsan bumabalik-balik pa yan, po. Ibig po sabihin, kailangan po natin ng total surrender na po. Pero yung pong galit, hindi naman natin talaga maiiwasan na po. Lalo na kung talaga may kagalit-galit na sitwasyon. Ito po ay biglang emosyon. Parang bigla ka rin natuwa, bigla akong natawa ng malakas, ganun po yun po. Pero iba-iba naman po, depende rin po ito sa tao. Meron po tao ng mahabang pasensya, no? Hindi nagsasalita, pero galit. Po. Meron naman tao na kapag huwag mo ng kantiin, ay galit na. May tao naman na kapag sinalungat ka sa gusto mo, galit ka rin. Gusto mo, yes ang siya ng yes sa'yo. So, iba't iba po ang pinagmumula ng galit ng tao. Pero isa lang po ang emosyon ng tao nagagalit. Siya ay galit. At isa din po ang tinuturo sa atin ng salita ng Panginoon. Actually, ito isang utos na sabi ay huwag kayong magkaroon ng bitterness, ng pakikipaggalit, ng kadaldalan. Kadaldalan, syempre, pag galit ka, galit na galit ka, no po. So, sabi dito sa episode, alisin daw natin to. At kung sa halip tayo ay magmagandang loob. At ano pa? Mangagpatawaran sa isa't isa. Po. So, tinuturo po sa atin ngayon ng ating pinag-usapan na yung pong Christian anger. Kasi po kung hindi po Kristiyano, parang normal lang ang magalit. Para ganyan po tayo noon, di po ba? Pero once na tayo ay nakakilala sa Panginoon, isinuko na po natin sa kanya ating lumang pagkatao. At isa po doon sa ating lumang pagkatao, yun pong ating emosyon na galit. Madali tayong mainis. No po? Hindi lang ganun eh. Kung minsan humantong pa sa mas malalang sitwasyon yung ating galit. Po. Kaya itinuturo sa atin, ipinapaalala sa atin ngayon ng salita ng Panginoon dito po sa Ephesians chapter 4 verse 26 na kung tayo ay talagang magagalit, ay huwag tayong magkakasala. Kailan po naging kasalanan ang galit? Kapag ating pinatagal, kapag ating kinimkim. Yung pong galit ay galit, pero kapag po ito tumagal, ito po ay nagiging puot. Puot po ito, hatred po. Ito ay nagiging kasalanan na. Kaya nga po, ang karugtong po ng be angry and do not sin, ang karugtong po ay do not let the sun go down on your wrath. Huwag niyong hintayin lubugin ng araw. Ito po parang patalinhaga. No? Ibig lang po sabi ito, huwag natin patagalin ang ating galit. Dahil yun nga po, papaalala ka po muli, ang taong nagagalit ay pumapangit. Ang taong nagagalit, ang pusong tumitibok ay natitigok. Ano po, alam po ninyo, paalala po sa atin ng Panginoon na kung tayo po ay tunay na nakakilala sa Panginoon, i-eliminate na po natin yung mga ganyang emosyon po. Kung meron mga tao tayo nakakasalimuha na ginagalit tayo, agad-agad nating isipin na ipanalangin sila. Maaaring sila ay hindi pa nila nauunawaan. Meron silang mga bagay na hindi naiintindihan. Yun pong isa po sa mga bunga ng
Holy Spirit po, yung fruit of the Holy Spirit, hindi po ba yung love, po ba? Gentleness, po ba? Yung self-control, hindi po ba? Yung pong patience. Ito po yung mga pwede natin gamitin kapag tayo nagagalit. Oops, control. Oops, pasensya. Ano po? Kasi pag tayo nagalit, at humilagpos at nakapagsalita ka ng hindi maganda, ayun na po yung kasalanan. Nakapagsalita ka na po ng pangit sa tao, na insulto mo na siya, namura mo na siya. Tsaka pag galit tayo, hindi ka makakain sa galit. Di po ba? Tapos sumasakit ang ulo. So, in other words, hindi po magandang epekto ng galit. Kaya inuutos po ng Biblia, inuutos po ng Panginoon sa atin, sa Biblia nakasulat na huwag tayong magagalit. Po, pag sabi huwag magalit, ibig sabihin, huwag natin tatagalin ang emosyon ito sa ating mga puso. Po, alisin daw natin eh. Diba? Binasa natin kanina sa episode po, di ba? Sabi doon, tanggalin ninyo yung mga galit na yan, tanggalin ninyo yung bitterness na yan, tanggalin ninyo yung pakikipaggalit, pakikipag-away, kadaldalan ninyo, tanggalin nyo yan. Yun po ang sabi kanina, utos po yun. Tapos, never na never din natin i-justify tayo, lalo mga Christian, yung kapag kami ng galit, sasabi ganito, natural lang yun, kasi si Jesus ka nagalit eh. Mali po pala yun. Ayan po, ngayon po alam na po natin na mali po na i-quote natin. Sabi po huwag daw nating, ingatan daw natin na huwag gamitin ang kasulatan na ito para bigyan katuwiran ang ating galit. Po, hindi daw natin dapat ito sasabihin, no? Na kung si Jesus nga nagalit eh. Kasi, di po ba binasa natin kanina? Nagalit siya, pero hindi siya nagkasala. Silang Diyos hindi nagkakasala. Alam po ninyo, hindi po ba, pagkatapos siyang masabing gusto niya, pagkatapos siyang sinaway, at sinabi niya, wag daw gawing ganon. Parang, parang palengke ng magulo. Ginulo nila yung templo, no po? Dahil yun daw ay bahay panalanginan. So, may katuwiran si Jesus at meron siyang, parang kaya siya nagkaganon. Pero, hindi siya nagtanim ng galit. In fact, may mga lumapit sa kanya, may mga sakit, bulag, pilay, ito ay kanyang pinagaling. So, nakita nyo yung bilis, no po? Hindi niya sinabing, mamaya na kayo magsipaglapit sa akin. O kaya, huwag kayo magpipray sa akin. Galit ako. Pero hindi eh. Tandaan po natin that we are Christians, so we should live in a Christ-likeness attitude and life po. Kaya, kung ano yung tinuturo ng Panginoon sa atin at sinasabi ng Biblia, yun po ating susundin. Mahirap po ba yun? Kung medyo mahirap po, ipanalangin po natin. Dahil may mga bagay po ang hirap nating gawin, pero wala pong imposibleng sa Panginoon na gawin para sa atin kung atin pong hihilingin na baguhin po ang isang parte o ugali natin na hindi karapat-dapat sa isang Kristiyano katulad natin. Nasisiraan po ang pangalan ni Kristo. We are little Christ. I am nothing without Christ. Bit-bit po natin yun. Po, kaya huwag natin hintayin na may magsabi sa atin na ako, grabe pala itong magalit, Christian pa naman. Masakit po nun, di po ba? Dapat po napupuri ang Panginoon sa buhay natin. Naku, tignan mo yung mga iyan, kasi mga Kristiyano yan, mga nagpupuri sa Panginoon. Lahat ng ginagawa nila para maluwalhati ang kanilang Panginoon sinasamba. Ano kaya iyan? So, nagkakaroon sila ng tanong at interes, po? So, nakita nyo, kapag tayo ay galit, isang hadlang po ito upang di maisagawa ng Panginoon ang layunin niya sa buhay natin at sa tao na kanyang ibinibigay sa atin upang ating mabahagi na ng salita. So, kitang-kita po natin talaga kung ano itong epekto. Amen po. So, yun nga po ang ating tanong sa ating sarili. Kamusta po yung mga puso natin? May galit ba dyan? Galit ba yun o puot na? Kapatid, kailan ka huling nagalit? Kahapon? Noong isang taon? Kanina? Huwag kang mag-alala, kapatid, dahil ang Diyos ay nakakaunawa sa ating kahinaan. Kung ang kahinaan mo ay ang emosyon na galit,
Halika at manalangin tayo. Aming Ama sa langit, papasalamat po kami sa hapon ito at kami po ay binigyan mo ng mga salita mo ng ah, para po sa aming ikabubuti at kababago po ng aming mga ugali, Panginoon, na naiiwan pa at nakakalimot po kami, Panginoon. Lord, tinataas ko po sa iyo ang aming gawain na ito, Panginoon. At tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang aming mga sarili. Kung ano po ang nakikita mo, Panginoon, Lord, sa aming mga puso. Kung ito po ay mayroong panggalit, Panginoon, ito po ay aming isinusuko sa iyong paanan. Baguhin mo kami, Panginoon. Turuan mo kami makasunod sa iyong utos na kami po ay huwag magkakasala sa tuwing kami po ay makakaramdam ng ganito. Lord, sinusuko pa namin sa iyo ang aming emosyon na galit na ito. Turuan mo kami na turuan mo po kami, Panginoon po, na aming maranasan, Panginoon po, ang bunga ng Espiritu Santo, ang pagmamahal, ang pagpipigil sa sarili, at ang pagpapasensya, at higit sa lahat, ang pagpapatawad. Panginoon, maraming salamat po, at alam po namin, Lord, na ibinigay mo po ito sa amin dahil ito po ay kailangan namin at paalala po sa aming mga buhay bilang mga anak mo. Ganon din, Panginoon, nagpapasalamat po ako ngayong hapon, Lord, para po sa mga kasabayan ko po na nakinig at nagbigay po ng oras upang makapakinig po ng mga salita ng buhay, nakapagbigay po ng encouragement po sa aming lahat na nakinig po sa iyong salita. Panginoon, patuloy ka namin, Panginoong pananabikan ng yung mga salita na ihayag mo sa amin sa tuwing kami po ay magkakaroon ng ganitong gawain. Lord, pagpalain po ang mga nakinig ngayong hapon at salamat din po, Panginoon, sa mga salita na nahayag at kami po, Panginoon, mag-aangkin, Lord, na katagumpayan na sa inyo po, Panginoon. Kami po ay matututo na magpakumbaba, Panginoon, at magpasakop, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat po, Panginoon. At muli, O Diyos, kami po ay magpahiwalay pansamantala at muli po kaming magsasama-sama next time, Panginoon, at muli may pananabik, Panginoon, nasa iyo po muli ay makinig, Panginoon, ang mga salita mo na magbibigay po ng kalakasan sa aming mga buhay at paalala bilang mga anak mo. Maraming salamat. Muli po ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na kapurihan, salamat at pagluwalhati. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Thank you, mga sisters, brothers. Maraming salamat sa lahat na nakinig. Muli po, pasamantala po tayo maghiwa-hiwalay at muli, maraming salamat po at thank you rin po pala sa lahat ng mga nakinig po at nag-view po ng mga messages po sa video at marami pong salamat sa mga nag-like, nag-comment at nag-share po. Paki-share po ninyo sa iba pa, sa mga kaibigan ninyo upang sila din po ay mapalalahanan at ma-encourage po. Maraming salamat po and please don't forget to subscribe. Maraming salamat po. So ulitin po, pagpalain kayo ng Panginoon. God bless. Maraming salamat po. Amen.